Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Jennifer, ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto mga bata? Meron ba kayong napansin sa ating naging aktibidad ngayong araw? Mahusay! So ang ating aktibidad ngayong araw ay tumukoy sa mga iba't ibang lugar na makikita sa ating bansa. Ano pa yung isang larawan na aking ipinakita sa inyo? Mahusay! Ito ay isang mapa. So, ang mapa ay nagpapakita ng iba't ibang lugar ng ating bansa. Ano ba yung napansin ninyo sa mapa, mga bata? Tama! Ang mapa ay nahati-hati sa iba't ibang kalupaan. So, ang ating paksa para sa araw na ito ay may kaugnayan sa iba't ibang lugar ng ating bansa at gayon din sa mapa ng ating Pilipinas. Handa na ba kayong matuto mga bata? Ngayon ay ating alamin kung paano ba nahahati ang mapa ng ating bansa. So ang mapa ng Pilipinas ay nahahati sa 3 pulo. Ito ay ang mga pulo ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao. At ang magiging paksa ng ating talakayan para sa araw na ito ay patungkol sa mga rehiyon sa Pilipinas. Ngayon ay una muna nating bigyang pakahulugan kung ano nga ba ang rehiyon. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng rehiyon? Ang rehiyon ay isang pangkat ng mga lalawigan na may mga pagkakatulad sa kultura, sa wika, kasaysayan at sa lokasyon. Nabuo ang mga rehiyon upang pangkatin ang mga lalawigan na may pare-parehong katangiang kultural at etnolohikal. Sa ating bansang Pilipinas, ang mga rehiyon ay hinati upang mapadali ang pamamahala at pagpapaunlad ng mga lalawigan na kabilang dito. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng paghahati-hati ang isang bansa? So, ang paghahati-hati ng bansa sa mga rehiyon ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating ekonomiya, edukasyon, at iba pang aspeto ng lipunan. Ngayon ay atin ang masasagot ang ating katanungan kanina. Mayroon nga bang ilang rehiyon ng ating bansang Pilipinas? So, ang ating bansang Pilipinas ay nahahati sa 16 na rehiyon at isang autonomous region. Ngayon ay ating isa-isahin ang mga rehiyon sa Pilipinas. Ang mga rehiyon sa Luzon ay ang mga sumusunod. Rehiyon 1, Ilocos. Rehiyon 2, Lambak ng Cagayan. Rehiyon 3, Gitnang Luzon. Rehiyon 4A, Calabarzon. Rehiyon 4B, Mimaropa. Rehiyon 5, Bicol. CAR o ang Cordillera Administrative Region. NCR o ang tinatawag na Pambansang Punong Rehiyon. Atin namang isunod ang mga rehiyon sa Kabisayaan. Ito ay ang mga sumusunod. Sa Rehiyon 6 ay ang Kanlurang Visayas, Rehiyon 7 ay ang Gitnang Visayas, at sa Rehiyon 8 naman ay ang Silangang Visayas. At ang panghuli ay ang mga rehiyon sa Mindanao. Ito ang mga sumusunod. Para sa Rehiyon 9 ay ang Kanlurang Mindanao, Rehiyon 10 para sa Hilagang Mindanao, Rehiyon 11 ang Rehiyon ng Davao, Rehiyon 12, Soc-Sargent, Rehiyon 13 ang Caraga Region, at ang panghuli ay ang ARMM o ang nagsasariling rehiyon ng Muslim sa Mindanao. Ating unahin ang Rehiyon 1. Ang Rehiyon 1 ay nahahati sa 4 na probinsya. Ito ay ang probinsya ng La Union, ng Pangasinan, Ilocos Norte at ang Ilocos Sur. Ang kasunod naman ay ang Rehiyon 2. Ito ay ang Cagayan Valley Region ay nahahati sa 5 probinsya. Ito ay ang probinsya ng Batanes, ng Cagayan, ng Isabela, Nueva Vizcaya at ang probinsya ng kasunod ay ang Rehiyon 3 o ang Central Luzon Region. So, ang ating probinsya ay dito matatagpuan sa rehiyon. Ano nga ba ang mga probinsya na makikita sa rehiyon? Una dito ay ang probinsya ng Aurora, ang probinsya ng Bataan, ng Bulacan, ng Nueva Ecija, ng Pampanga, ng Tarlac,
at ang probinsya ng Zambales. Ang kasunod ay ang Rehiyon 4A. So, ang Rehiyon 4A ay tinatawag din na Calabarzon Region ay binubuo ng 5 probinsya ng Cavite, ng Laguna, ng Batangas, ng Rizal at ang probinsya ng Quezon. Kasunod na rehiyon ay ang Rehiyon 4B o ang tinatawag na Mimaropa Region ay binubuo din ng 5 mga probinsya ng Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan at ang panghuli ay ang probinsya ng Romblon. Para naman sa panglimang rehiyon ay ang Bicolandia Region. So ang Bicolandia Region ay binubuo ng 6 na probinsya. Ito ay ang probinsya ng Albay, ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate at ang probinsya ng Sorsogon. Ngayon ay lilipat na tayo sa Pulo ng Visayas. Sa Pulo ng Visayas natin matatagpuan ang Rehiyon 6 o ang Western Visayas. Ang Western Visayas Region ay binubuo naman ng 6 na probinsya ng Aklan, ng Antique, ng Capiz, ng Guimaras, ng Iloilo at ang probinsya ng Negros Occidental. Ngayon ay dumako na tayo sa pang-7 rehiyon. Pang-ilang rehiyon na nga tayo mga bata? Tama, tayo ay nasa pang-7 rehiyon na o ang rehiyon ng Central Visayas. Ang rehiyon ng Central Visayas ay mayroon lamang 4 na probinsya ng Bohol, ng Cebu, ng Siquijor at ng Negros Oriental. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pang-8 rehiyon o ang Eastern Visayas. Ang Eastern Visayas Region ay binubuo naman ng 7 probinsya. Ito ay ang mga probinsya ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at ang probinsya ng Southern Leyte. Ang kasunod naman na katanungan ay, ilang rehiyon mayroon na nga ang ating bansang Pilipinas? Mahusay, bigyan nyo nga ang inyong mga sarili ng 3 bagsak. Ngayon naman ang kasunod na katanungan ay, sa inyong palagay, bakit kaya mahalaga ang paghahati-hati ng mga rehiyon? Ang kasunod naman na katanungan ay, ilang rehiyon mayroon na nga ang ating bansang Pilipinas? Mahusay, bigyan nyo nga ang inyong mga sarili ng 3 bagsak. Ang kasunod naman na katanungan ay, ilang rehiyon mayroon na nga ang ating bansang Pilipinas? Mahusay, bigyan nyo nga ang inyong mga sarili ng 3 bagsak. Ngayon naman para sa panghuling parte ng ating talakayan, maaari ba kayong magbigay ng iba't ibang halimbawa ng mga lugar na makikita sa iba't ibang mga rehiyon? Para sa araw na ito ay atin munang tinalakay ang Rehiyon 1 hanggang Rehiyon 8. Para naman sa susunod na araw ay atin nang tatalakayin ang mga sumusunod pang rehiyon. Ngunit kayo ba ay na-excite o natuwa o nagkaroon ng inspirasyon na libutin ang iba't ibang lugar na makikita sa bawat rehiyon ng ating bansa? Gayon din ako. Kagustuhan ko din na makalibot sa iba't ibang magagandang lugar na matatagpuan sa bawat rehiyon ng ating bansa. Pero para sa araw na ito, tayo muna ay magsasaliksik at ito ang inyong magiging takdang aralin. Kayo ay maghahanap ng iba't iba pang mga tanyag na lugar na makikita sa bawat rehiyon. Mga lugar na hindi natin nabanggit sa ating talakayan sa araw na ito. Bukod sa paghahanap ng mga lugar, ay gawan niyo ito ng maikling salaysay o pagpapakilala sa bawat lugar na inyong matatagpuan. Naintindihan niyo ba ito mga bata? Mahusay! At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Nawa ay marami kayong natutunan mula sa akin. Magkita-kita tayong muli sa susunod na araw mga bata. Paalam!